Gusto ko lang gumawa ng video na to para sabihin sa mga tao dyan sa Makati at sa buong Pilipinas na binabasag ko na ang katahimikan ko. Good evening sa inyo mga tol. Ito, linggo ngayon na nandito tayo sa isa sa mga pinakamagandang mall dito sa KL. Tawag dito is Pavilion Mall. Nakita nyo, ang dami mga luxury shops, oh. Armani, Chanel. Ayan, ang dami dito. Ang dami-dami nagtatanong sa akin. Unang-una na yung nanay ko. A few days ago sinabi, bakit daw parang gusto kong bumalik sa magulong buhay. Bakit daw ayaw ko na lang manahimik. Sabi ng tatay ko ganun din. Manahimik na lang daw ako, wag na akong babanat. Ang sabi ko sa kanila isa lang. Mula nung binigyan akong pangalawang buhay ng Panginoon nung nasa Singapore ako. Nasa isang video ko yan, no? Mula nun sinabi ko sa sarili ko na gusto ko na manahimik, gusto ko na lang maging isang mabuting Kristiyano, gumawa ng mabuti sa aking kapwa araw-araw mula paggising hanggang bago matulog. Pero mula nung si Digong napunta sa ICC, pinagkanulo ng ating matataas na opisyal, doon talaga napaluha ako, hindi ko maiwasan. At nagpunta ako sa rally nun, doon sa South Korea nung nandun pa ako. Talagang kahit wala akong boses nun, nagre-recover pa lang ako mula sa vocal cord nodule. Napakanta talaga ako at napasalita ako sa harap ng maraming tao sa entablado. At doon sinabi ko din ang istorya ko na para sa anak ko itong ginagawa ko at para sa bansang Pilipinas, sa lahat ng mga nandyan sa Pilipinas, mapakaibigan ko o kamag-anak man o hindi ko kilala, basta mga Pinoy, ganyan ko sila kamahal, sabi ko nun sa entablado. At totoo yun mga tol, wala akong ibang dahilan kundi yun, dahil yun lamang ang nasa buksan nyo man ang aking puso, yun talaga ang sasabihin ko sa inyong paulit-ulit. At hanggang ngayon yung pa rin ang dahilan ko, dahil nga namulat ang aking itong kaisipan kong pagiging isang patriot na naman, yung makabayan. Tinutukso ko, naalala ko nung yung isang drug lord dun sa Makati, tinutukso ko na ganyan, alam naman namin na makabayan ka, ganyan-ganyan, pero hindi mo kailangan makialam lagi, sabi sa akin ganun. Ngayon bumalik talaga at mas grabe pa. At parang I'm an open book now, na gusto kong makita nyo kung ano man nangyari sa akin, pagbagsak ko man o pag-angat. Dahil naniniwala ko na ibagsak man ako ng ibagsak ng mga tao na nasagasaan ko sa droga, dahil sa pakikipaglabang ko nung panahon ni Digong, naniniwala ko na gusto ko kayong maging saksi sa pag-angat ko dahil sa Panginoon. Kaya mula ngayon yan ang paniniwala ko. Kaya di bali nang mapasok ako sa magulong buhay, sabi ko sa nanay at tatay ko at sa ibang kong kamag-anak na nag-aalala para sa akin, di bali na, dahil itong pangalawang buhay na to bonus na lang to para sa akin. Bali wala na ang pera sa akin, wala nang halaga yan. Mula nung kinabukasan nung may nangyaring insidente na muntik na nga ako mabangga ng bus doon sa Singapore, bali wala nang pera sa akin. Gusto ko na lang talaga maging isang mabuting Kristiyano, gumawa ng mabuti sa kapwa. At yung mga hindi kayang gawin ng iba, ako na, I will take the initiative to stand up for what is right. At sa mga injustice na nakikita ko, naririnig ko sa mga bali-balita dyan sa Pilipinas, eto na, ako na magiging starter. Sa starteran ko na yung mga takot dyan magsalita mula dyan sa Makati, ako na magsasalita para sa inyo. Kita nyo, nandito ako sa mga public place. Sasabihin nyo na porket nandito ako sa ibang bansa, kalokohan yun. Pwede ako sundan ng kahit sino, pwede akong saksakin ng kahit sino, anytime, anywhere. Hindi ako natatakot kasi matutuwa ako, makikita ko na si Lord. Dahil tuwan-tuwa ako sa kanya, binigyan akong pangalawang buhay. Ang dinadasal ko na baliktad na ngayon Dati ang dinadasal ko sa kanya pag nasa simbahan ako bago matulog, Lord, iligtas nyo ang buhay ko, iligtas nyo ako sa kapahamakan. Ngayon baliktad na, Lord, sana makita na kita, Lord, dahil gusto na kita makita sa ginawa mo sa akin, binigyan mo akong pangalawang buhay. Ganun ko na naging kamahal ang ating Panginoon, naging malapit ako sa kanya mula nung nandun ako sa Singapore. Kaya eto man, yung share ko lang sa inyo, no, kahit na yung buhay ko hindi ko masasabing perfect mula nung umalis ako ng Pilipinas. Medyo pangit, mga maling desisyon, pero masasabi ko na
masayang masaya ako dahil kung ano man ang meron ako ngayon, yun ay dahil sa Panginoon. At ito siguro talaga ang purpose ko. Ito ang purpose ko na gawin pa rin, pagpatuloy mula noon, prinsipyadong tao tayo. Naalala ko pa nga dahil dyan sa salitang prinsipyo tumatakbo ko noon sa Guadalupe noon 2018. Nagmarka sa isip at pagkatao ko yung sinabi ni Noel Makay. Si Noel Makay na anak ng dating konsehal, Elena Makay, no? Sabi sa akin, huwag ka kasing masyadong righteous, maraming magagalit sa iyo pag tutulungan ka. Hindi yan nawala sa isip ko kasi hindi ko siya sinunod. Sabi sa akin din ng mga magulang ko noon, ng mga malalapit sa akin noon, huwag ka masyadong bumangga dyan sa mga illegal na tao, mga korap at sa mga illegal na droga nag-ay sa atin. Ayun, ang sabi ko sa kanila, hindi, pagpapatuloy ko ito ang kaya kong gawin ayun nga, napagtulungan tayo. Lahat ng mga tumatakbo nun, ayaw nila yung mga gusto kong full transparency kasi alam nyo na, pera-pera ang gusto nila karamihan dyan. Mga politiko nga, ika nga Pero masasabi ko dumaan tayo sa mga ganong stage. Ayoko nang tumakbo ulit. Dahil naalala ko nun, sobrang paus ko, sakripisyo talaga. Ang hirap talagang tumakbo, lalo pag yung pakay mo, yung motive mo para sa kabutihan ng iba. Gagawin mo lahat hanggang maubos boses mo Minsan nagiging katawa-tawa pa ako nun kasi wala na akong maibuga, nagsasalita ako, mukha akong comedy. Ayoko nang tumakbo, ayoko nang balikan yung ganong nakaka-trauma lang, no? Pero yung kagustuhan natin kasi yung laban para sa illegal na droga at korupsyon, anomalya, naka-instill yan sa pagkatao ko, mga tol. Hindi ko alam kung bakit So yun, pagpapatuloy ko yan, binabasag ko na nga ang katahimikan ko. At gusto ko lang sabihin sa mga tao din na wala akong napapala dito sa pinagagagawa kong mga video. Hindi ako kumikita dito. Naabala pa nga ako minsan kasi minsan may mga kailangan akong gawing importante noon ako mag-edit. Napupuyat ako na madaling araw nag-edit ako, hindi na ako nakakatulog kasi inaabot na ako ng umaga Pero para sa akin ito ang kaya kong gawin At kung wala nang ibang gagawa di ako na lang, I will take the initiative, sabi ko nga sa inyo. At yun, sana lang ang bayan ng Makati at bayan ng kahit yung ibang mga bayan dyan sa NCR mawala na ang droga. Dahil nako, gagawa ko na ibang video dyan, napakahabang talakayin nito, pero kawawa yung mga anak at apo nyo, masisira ang buhay nila. Kalaban dapat dyan yung mga malalaking pusher, mga protector at mga politiko na nagpapalaganap ng mga ganyang illegal na droga, no? Mayor Nancy na Makati, pakinggan mo naman yung mga nakaraang video ko. Kumakatok ako sa'yo para to sa mga taga Makati at sa mamamayang Pilipino. Konektado yan lahat dyan sa Makati. Pagka may droga pa rin dyan at hindi nawala yan, kakalat yan sa buong NCR, sinasabi ko. So yan lang mga tol. Sa mga susunod natin mga video, ilalahad ko dun yung mga nalalaman ko. Ilalahad ko dun yung mga nakukuha ko ding mga impormasyon. Ilalahad ko kung anong pwede ko ilahad sa inyo na makabuluhan. Itong ginagawa ko parang isa tong social awareness Wala man ako sa Pilipinas, pero pag makapag-build up ako ng awareness para sa inyo, ako ang unang kikilos, i-starteran ko na. Sumunod kayo, isa-isa kayo. Domino effect yan, pagtulungan natin. Let's build a better nation. Let's build a better city. At para sa mahal nating Pilipinas to. So yan lang. Maraming salamat sa inyo.